Nahaharap ngayon sa patong-patong na pananagutan ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo at ang mga public utility vehicle operators at kasama ang iba pa dahil sa ginawa nilang rally dyan sa INSA Shrine na tinawag nilang sorpresang rally. Ito ngayon ang naging consequences ng kanilang ginawang sorpresang rally nitong June 30, 2026 na bumara ng libu-libong motorista at mga commuters dyan sa INSA matapos nilang ibalagbag ang kanilang mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga bus dyan sa bus lane at hindi na tuloy nakadaan ang mga bus at na baradero na ang daan hanggang sa hindi na nakapunta sa mga dapat puntahan ang libu-libong mga pasaheros. Isa ito sa naging pananagutan ngayon ng Iglesia ni Cristo dahil naperwisyo nila ang publiko at ang trafiko nagkabuhol-buhol. June 30 ito na ginawa nila. Kasabay ito ng fiesta ng Tacloban City. At habang sila ay nagraraling ganyan, mayroon namang ibang kumikilos na ma-extend ang kanilang permit hanggang sa July 1. Nung araw din na yon, ay gusto nilang ma-extend ang kanilang rally hanggang sa July 1. Sa July 1. Pinagbigyan naman. At bago matapos ang July 1, sila naman ngayon ay humirit na. Sila naman ngayon ay humirit pa ng panibagong permit para sa July 2 at July 3. Kasi gusto nilang palawigin ang kailang rally dahil gusto nilang protektahan itong si Senador Marcolita na kanilang kaanib na hindi masampahan ng plunder. Kibali sisindakin nila ang gobyerno sa dami nila upang hindi ituloy itong pagsasampa ng plunder case laban kay Marcolita. Kaya humirit pa sila ng extension July 2, July 3. Pero July 1 pa lang, bago natapos ang araw ng July 1, ay naglabas na ng recall order ang pamunuan ng Quezon City at yung kanilang permit for July 2 at July 3 ay nirevoke na mismo sa araw ng July 1 para hindi sila makagtuloy-tuloy dahil nga sa bigat ng mga perwisyong idinulot nito nung kanilang ginawang rally, surprise rally nung June 30. Kaya ngayon, ang ginawa ng Iglesia ni Cristo, naghanda naman sila. Mayroon pala silang plan B. Lipat naman sila ngayon sa Liwasang Bonifacio. Isang Freedom Park na nasa jurisdiction naman ng Maynila. Kaya ang Maynila naman ay nagdeklara rin si Mayor Isko Moreno sa Maynila. At siya naman ay nagdeklara na walang klase sa Maynila ngayong araw, July 2, dahil nga dyan sa ginawang rally ng Iglesia ni Cristo at maapektuhan ang mga trapiko. Kaya mas minabuting wala munang klase ngayong araw. Itinutuloy nila itong kanilang rally dahil pinoprotektahan ng Iglesia ni Cristo ang kanilang kapatid na si Senador Dante Marcolita na hindi masampahan ng plunder na kaso na nakaamba ngayon isampa ng Office of the Ombudsman. Pero alam ninyo, ang gobyerno ay hindi nagpapatinag. Hindi nagpatinag ang Malacanang. Hindi nagpatinag ang Ombudsman. Lalong hindi nagpatinag ang Department of Justice. At sabi na nga ng Ombudsman ay nothing has changed. Walang nagbago. Tuloy ang pagsasampa ng kasong plunder kay Senador Rodante Marcolita. Yan ang binitawan na statement ni Ombudsman Remulla. Ito, and I quote again, ang sabi niya, nothing has changed, we will file. Yan ang sabi ni Ombudsman Remulla. Ang sabi pa ng tagapagsalita ng Ombudsman ay, sabi nito, INC rally won't stop Marcolita plunder case. Yan, mga statement yan galing sa Ombudsman. At habang ang palasyo naman ay sinabi na protest won't absolve
Marcolita in Ombudsman case. So in other words, lahat ng ito kahit magtuloy-tuloy ang kailang rally hanggang sa July 3 ayon sa gusto nila, walang mababago. Tuloy ang pagsasampa ng kaso laban kay Senador Rodante Marcolita, kasong plunder. At ngayong linggo ito nakatakda ayon sa naunang pahayag ng Ombudsman, ngayong linggo ito nakatakda isampa itong kaso laban kay Senador Marcolita. Kaya abangan natin ang susunod na mga mangyayari, mga update sa nagaganap na rally ngayon at sa mga magiging aksyon ng gobyerno laban doon sa mga nagperwisyo ng trafiko at kung ano-ano pa sa ginawang sorpresang rally na walang kaukulang permiso mula sa gobyerno.